Tapos Diba? ano pa, halimbawa, yung si Leni Robredo, pinapasalamatan niya si Bongbong Marcos dahil daw sa kanyang housing program na maganda. Ngayon, mayroong isang netizen na talagang finact-check si Bongbong Marcos because among the three administrations between Pinoy, Duterte, Rodrigo Duterte, and Bongbong Marcos, si Duterte lang pala ang pinakamataas at pinakamaraming socialized housing units na ipatayo at na-finance. On record. Oh. Tapos ito pa, yung foreign direct investments na during the first 3 years of Digong na wala yung COVID pa. Record high din. Yung GDP growth, yung paglago ng ekonomiya during the first 3 years of Digong na wala pa yung COVID. One of the highest in the world. Ibig sabihin the numbers would speak for itself. Kaya nga minus 15 si Bongbong Marcos at minus 13 naman yung buong administrasyon niya. Pero tingnan nyo, si Inday Sara, who is on the ground among her people, the ordinary Filipinos, just the mere presence of Sara Duterte, people are going gaga over her. They cannot get enough of her. Yeah, because she recently visited Sarangani. 'Di ba? Isa yan sa matindi ang salanta ng nakaraang malakas na lindol, no. Pero alam mo, hindi mo talaga mababanaag sa tao na iba talaga ang resiliency ng Pinoy, no. Nagiging nagiging advantage and disadvantage na rin sa atin yan eh. Pero yung tuwa nila because nakakita sila ng presensya ng mataas na tao na nandun, bumaba sa kanila. Ibang lindol ang nangyari sa Sarangani nung dumating si VP Sara. Ibang lindol. Mga kababayan natin doon. Kasi pinakita nila yung pagmamahal nila at suporta nila kay Vice President Sara Duterte. Meron tayong material nung speech niya, pero yung behind the scenes niyan, makikita nyo naman sa social media, more on sa TikTok makikita nyo yan, no? Alam mo bang mas nag-aalala pa yung security niya sa kanya because she chooses not to wear the raincoat, no? Pero yung mga security niya naka-raincoat na kasi umuulan din, kuyang. No? Security nightmare din talaga yan, Pam. Diba? Security nightmare para kay VP Sara. Yung para sa mga security nga, no? Yung pupunta talaga, napaka-vulnerable ni VP Sara, nakakatakot. Kaya lang, hindi mo talaga maaawat si VP Sara eh, na makiramay, magpakita ng, alam mo yun, mapataas man lang yung moral ng mga kababayan natin na nabiktima ng lindol. Again, no, yung pasasalamat ni VP Sara. Pakita lang muna natin itong speech na to bago natin ituloy yung Di na sa kuagitan, o naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Muli na tayo, suspending na nitanan ninyo ang official luma. May binuang. Huwag yung binuang. Grabe kayo na sila, ma-personal. Ini, Vice Mayor, mga Vice, wala na, urot na Vice Mayor sa Sarangani, ugma. Ana, yun ang number 1 konsihal. Yes! Kami na yun. Yun sa'y number 1 konsihal sa mga ASEAN. Congratulations, sir. Advance. Suspended na si Vice ko. Labi na kay Watcha kay Malo sa pangalan ni Inday Sara. Diba? Kuyang Help, ikaw lang ang masaya dyan. Although may gist akong nagigets. Well, unang-una, tingnan mo yung demeanor ni Inday. That's actually the Inday that we know. Nawala na yung stoic personality, nawala na yung facade.
of being this high and mighty, kung tawagin no, na mataas na opisyal. This is in contradiction sa lahat na nakikita natin ng Inday Sara doon sa mga press briefing, doon sa appearances niya sa Senado or sa Kongreso. Ito yung totoong Inday Sara and the gene of Digong in her. Tingnan mo, hindi na siya nagpa-timpi pa. Yung kanyang minor, gumanyan siya, inano pa niya yung kanyang paa. I mean, and now, ang mensahe kasi dyan, medyo mahaba yan pa, no? Because it's Father's Day nga, at ito ay nangyari ata doon sa Maasim, Sarangani, in front of vice mayors, no? Ang sabi niya doon, ang gist noon is, sabi ni Cosme, and I feel sorry for the next president. Yes, akala ba nila hayahayang buhay ni Inday pag si Inday ang umupo? Inday is the only one very willing na mag-janitor sa lahat ng dumi na kinalat ni Marcos. yes, yes. Di ba? Wala. Actually, yung even though Inday is being confronted with so many issues, the impeachment, one of them, hayahay pa si Inday ngayon eh. But the moment Inday becomes president at day 1, it will be the start of hell on earth for the life of VP Sara Duterte. Yun ang totoong umpisa ng kanyang kalbaryo when she becomes president. Why? Because it would probably take more than a single term of a Sara Duterte presidency to untangle, to cure, and para ayusin ang ginawang kabulastugan at pangungurakot pagnanakaw nitong si Bongbong Marcos sa administrasyon na ito. Tipin mo na lang, kuya, pag si VP Sara na, papa-aresto itong mga kawatan na to. Itong mga kawatan na to, isosoli ba nila yung mga perang ninakaw nila? Tapos sa dami niyan. Sa dami niyan. Pero dapat talaga to ruthless. Walang patumangga rin yung pagpapakulong na gagawin sa kanila at pagpapanagot. At kinakailangan mabawi ng gobyerno ni VP Sara yung mga ninakaw ng mga ulupong na to, ng mga kawatan na to. Kasi mahihirapan talaga tayong makabawi, mahihirapan tayong makarecover sa 6 na taong mandato na ibibigay ng mga kababayan natin once na si VP Sara na ang presidente. Kasi hindi rin nawawala dyan yung mainstream media na mag-spin pa rin ng mga naratibo pagka si Sara na eh. Sasabihin, hindi mo naman talaga kaya, ganito, ganyan. They will not even consider kung ano yung sitwasyon na dinatnan niya na ngayon siya na yung hahalili dito sa taong makalat na naggiba ng lahat ng dapat matibay na pundasyon na ngayon. Kasi nga, ang ipinangako ninyo, continuity, ang ayos-ayos na nung iniwan sa'yo ni Duterte yan. Kahit papano, naka 2 steps up na tayo from the pandemic na naranasan ni Duterte. Imagine kung hindi nag-pandemic tapos si Duterte, si PRRD ang presidente, natapos niya ng walang pandemic yung 6 years niya. Napakaganda ng record niyan. Ngayon nga dinala ninyo sa The Hague, nakapiit yung mama, 'di ba? Ang taas-taas ng ratings niya. Yung pagka-miss sa kanya ng mga tao hindi nawawala, 'di ba? Ang ayos iniwan sa inyo tapos ang gusto niyo magulo. Tapos diba? ano pa, halimbawa yung si Leni Robredo, pinapasalamatan niya si Bongbong Marcos dahil daw sa kanyang housing program na maganda. Ngayon, mayroong isang netizen na talagang finak-check si Bongbong Marcos because among the 3 administrations between Pinoy, Duterte, Rodrigo Duterte, and Bongbong Marcos, si Duterte lang pala ang pinakamataas at pinakamaraming socialized housing units na ipatayo at na-finance. On record. Tapos ito pa, yung foreign direct investments na during the first 3 years of Digong na wala yung COVID pa. Record high din. Yung GDP growth, yung paglago ng ekonomiya during the first 3 years of Digong na wala pa yung COVID. One of the highest in the world. 'Di ba? So ibig sabihin the numbers would speak for itself.
compared, kaya nga minus 15 si Bongbong Marcos at minus 13 naman yung buong administrasyon niya. Pero tingnan nyo, si Inday Sara, who is on the ground among her people, the ordinary Filipinos, just the mere presence of Sara Duterte, Grabe. people are going gaga over her. They cannot get enough of her. Yeah, because she recently visited Sarangani, 'di ba? Yan. Isa yan sa matindi ang salanta ng nakaraang malakas na lindol, no. Pero alam mo, hindi mo talaga mababanaag sa tao na iba talaga ang resiliency ng Pinoy, no. Nagiging nagiging advantage and disadvantage na rin sa atin yan eh. Pero yung tuwa nila because nakakita sila ng presensya ng mataas na tao na nandun, bumaba sa kanila. Ibang lindol ang nangyari sa Sarangani nung dumating si VP Sara. Ibang lindol. Mga kababayan natin doon. Kasi pinakita nila yung pagmamahal nila at suporta nila kay Vice President Sara Duterte. Meron tayong material nung speech niya, pero yung behind the scenes niyan makikita nyo naman sa social media, more on sa TikTok makikita nyo yan, no. Alam mo bang mas nag-aalala pa yung security niya sa kanya because she chooses not to wear the raincoat, no? Pero yung mga security niya naka-raincoat na kasi umuulan din, kuyang. No? Security nightmare din talaga yan, Pam. Yung security nightmare para kay VP Sara. Yung para sa mga security nga, no? Yung publiko talaga, napaka-vulnerable ni VP Sara, nakakatakot. Kaya lang, hindi mo talaga maaawat si VP Sara eh, na makiramay, magpakita ng, alam mo yun, mapataas man lang yung moral ng mga kababayan natin na nabiktima ng lindol. I'll just have to remind everyone, Pam, at kayo, nandun kayo, witness din kayo. Nandun tayo, dun sa araw ng Davao and birthday celebration of Digong, March 28, ngayong taon na ito. Nung nag-parade na yung iba't ibang contingents, bumaba ang isang Sara Duterte. Hindi nagpapapayong. Halos 2 oras, mahigit, halos 3 oras nandun sa init. Nagbibilad sa init ng araw, pawis na siya nung nakalapit kami at nagpa-picture kami. Yung pawis, hindi nagpapapayong, pinapayungan sana. No, pinapaano niya, no? Ayaw niya ng gano'n na feeling niya napaka-entitled, pero she wants to be one amongst many na pinagpapawisan na iinitan. You know, because kapag nandun ka sa entablado at nakikita niya kasi na kapag harap ng mga yung ang tawag dito, yung mga nagpaparada, kapag naharap sa entablado, di ba humihinto ng konti? Tapos kakaway sa kanya, iba yung cheer ng tao. Iba yung, siguro VP Sara later on realized na ano naman, natatanaw lang nila ko, ang liit-liit ko sa entabladong to. Bumaba yung ali. Nandun siya sa malapit kung saan dumadaan din yung mga nagpaparada. She was waving the Philippine flag, no? Yung, ewan ko kung PH flag o banderitas. Tapos, syempre, nagkakaroon ngayon yung mga attendees ng time na makapag-selfie sa kanya. Na yun ang pinaka-niregalo niya sa kanila nung araw ng Davao. Yung ilapit niya ba yung sarili niya sa tao at bumaba siya dun sa entabladong kanyang tinutuntungan. Actually, hindi lang yung mga kasama sa parade yung nakapagpa-selfie kay VP Sara nung araw na yun. Kundi pati yung mga nasa gilid na nanonood ng parade. Correct. Oo. Hindi alam mo kung si Mayor Bastay wala lang siyang obligasyon na dapat nandun siya sa entablado, baka bumaba din 'yun. Kaya lang required siya kasi mayat-maya kailangan niyang bumaba rin eh. Yes, bumaba siya nung bandang huli na, pero tinapos niya yung kanyang obligasyon sa program na tatayo siya, titindig siya kasi mga naka-uniforme yung tatapat sa kanya, mag-i-speech siya, meron siyang kailangang i-acknowledge, and then later on, when he saw na si ate bumaba, ba't naman hindi ako bababa? Diba? So bumaba din naman talaga siya. So yun. And again, no, yung pasasalamat ni VP Sara. Pakita lang muna natin itong speech na to bago natin ituloy yung ano. Di na sa kualitan. O naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Yabot o 80. Nga naman, masamang damo
Matagal mamatay. BBM. Uli na tagay. Suspending na nitanan ninyo ang official lingga. May binuang. Wagi binuang. Grabe kayo na sila ma-personal. Oh. Kani, Vice Mayor, the mga Vice... Wala na, urot na Vice Mayor sa Sarangani. Ana, gid ang number 1 konsihal. Yes! Kami na yun. Kinsay number 1 konsihal sa mga ASEAN. Congratulations, sir. Advance. Suspended na sa vice ko. Labi na kay wa siya kay Malo sa pangalan ni Inday Sara. Diba? Kuyang Help, ikaw lang ang masaya dyan. Although may gist akong nagigets, ha? Well, unang-una, tingnan mo yung demeanor ni Inday. That's actually the Inday that we know. Nawala na yung stoic personality, nawala na yung facade of being this high and mighty, kung tawagin no, na mataas na opisyal. This is in contradiction sa lahat na nakikita natin ng Inday Sara doon sa mga press briefing, doon sa appearances niya sa Senado or sa Kongreso. Ito yung totoong Inday Sara and the gene of Digong in her. Tingnan mo, hindi na siya nagpa-timpi pa. Yung kanyang demeanor, gumanyan siya, inano pa niya yung kanyang paa. I mean, and now, ang mensahe kasi dyan, medyo mahaba yan pa, no? Because it's Father's Day nga, at ito ay nangyari ata doon sa Maasim, Sarangani, in front of vice mayors, no? Ang sabi niya doon, ang gist noon is about the message doon sa mga tatay, no? Sa mga father. Ang sabi niya, no? Ang sabi niya doon, sabihan niyo yung mga tatay ninyo. Kasi ang kasabihan noon was yung matagal ng kasabihan na masamang damo matagal mamatay. Gayahin niyo, sabihin niyo sa mga ama ninyo, gayahin niyo si Digong umabot ng 80 dahil masamang damo at dinugtungan ng crowd. Oo. Matagal mamatay. Tapos, nag-joke si Inday, matagal mamatay. BBM. yung acronym na BBM, idinugtong niya sa matagal mamatay. Kasi MM, di ba? Matagal mamatay. Pero hindi naman BBM. And I mean, you know, that joke alone speaks really, really to the heart of the people, the frustration that Inday has with this administration, in consonance with probably most of the Filipino peoples, the frustration that we have, and it shows in the surveys. She is her truest self kapag nakaharap niya yung mga ordinaryong Pilipino. Yes. No? Yes. Walang arte. Hindi mo siya makakakitaan na maglalabas ng tissue para yung patapos na lang, doon na lang. Kapag hindi na maiwasan, doon na lang. Minsan nga sa harap na ng media, doon pa siya nagpupunas ng pawis niya, di ba? Hindi mo siya, meron siyang sa gilid niya, i-sprayan siya ng alcohol para dahil nakipagkamay na siya ng maraming beses. Hindi. Yung pawis regardless kung saan yung pawis na markings na yan, sa dibdib, sa kilikili, sa likod, sa tagiliran, sa tiyan, wala rin siyang pakialam dyan. And it's normal kapag nasa kalsada. Kaya nga sabi namin, Kuyang, ni Marlon nung campaign, buti na lang ang campaign color, black. Kasi imagine mo, kung color yan, tapos talagang hindi ka pwede umarte pag nasa kalsada ka, Kuyang. Hindi pwede. And Inday is doing her... Actually, hindi naman effort kay Inday yan Laking kalsada naman yung batang yan, di ba? So, alam niya ang buhay ng kalsada. Yung nyo, no? Yung demeanor, yun, laking kalsada. Hindi na iba kay BP Sara yan. Napansin mo, unang-una, sa bigat dapat ng problema niya ngayon, yung kay PRRD, nakulong,
Father's Day pa naman, di ba? Nasa ibang bansa. Tapos yung impeachment na kinakaharap niya, parang hindi siya stress. Yeah. Walang ka-stress. Tapos nakukuha niya ramdam niya yung pagmamahal, ramdam ng mga kababayan natin kung gaano niya kamahal yung mga kababayan natin doon sa Sarangani. Sa talumpati niya, nakukuha niya magbiro, digong na digong ang style eh. At ang catch dito, hindi siya nabubulol. Hindi siya lutang. Hindi siya sabaw. Hindi rin labnaw, di ba? Tapos, higit sa lahat, wala tayong napapansin na white powdery substance sa ilong niya. At hindi dumudugo yung gilagid niya. Yan ang Wala ding Marlon, Kuyang, wala ding setup na may kailangan siyang prompter. Di ba? With Marcos kasi, di ba? Minsan matatanong, nung iba kasi may mga tatanong, bakit memorize ni BBM yung sinasabi niya? Kasi invisible nga yung prompter, di ba? And then yung minsan lilinga doon, masasabi pa rin niya lilinga. Dalawa kasi yung setup ng prompter. Pero hindi, she doesn't need her script written. She just needs to speak from her heart para makapagbigay ng pahayag sa tao. Tama, no? And then alam mo kasi Pam, no, when you're in your element, no, when you're in your truest self, because you are among your people, even si Digong, even if you have a script, even if you have a speech prepared, pagka talagang totoo yung pagmamahal mo at pakikitungo mo sa iyong mga kababayan, you will throw that script and that speech to the trash bin because your heart will dictate another script or another message. Kasi nandun ka na eh. Kasi nakaka-relate ka, you empathize with them. Yung mga Marcos, kung titingnan mo, pakinggan mo yung kanilang mga pananalita, wala eh. Walang conviction. Hindi siya ang sumulat. Yun. Marlon, nakamute ka ba? Yung sincerity wala. Yung sincerity wala, di ba? Tapos ang mga kababayan natin, mas gusto talagang pakinggan yung mga nagtatalumpati ng bukal sa puso nila. Hindi na kailangan ng mga kababayan natin yung mga dekahon na speech. Hindi kailangan ng mga kababayan natin yung mga generic na statement. Ang kailangan ng mga kababayan natin, higit lalo yung mga ganyan, yung mga biktima ng kalamidad, yung nakakasalamuhan nila. Nagsasalita sila na mula sa puso nila at ramdam ng mga leader nila katulad ni VP Sara kung gaano ka-sincero para lamang pasayahin sila, para lang ipakita, itaas yung moral nila. At iba yung karisma ng VP Sara ni PRRD kumpara nung bumisita naman sa Visayas o sa Mindanao ang Bongbong Marcos. May wala tayong makitang nagkakagulong audience. At kulang na lang ipagtabuyan yung mga audience kasi natatakot sila. Baka may magsisigaw na naman doon ng Duterte o ibu ng tuluyan ang Bongbong Marcos. Eh may nagsigaw nga nung pumunta siya sa Glan ata yun eh. Yeah, Glenn Sarangani. Bisaya yun eh, yung babae na nagbibideo. Ang lapit lang niya, sinigawan siya talaga ng ano ba yun? Sinabi niya. Magnanakaw. Ibalik mo. Kawata, parang gano'n, no? At sinabi pa, yawa ka, parang gano'n. Doon sa mga ano, no? Pero again, going back to when Inday Sara is in her own element, no? Na nandun, talagang very authentic at from the heart. At nasa-sense niya matapat. Before that speech, Marlon, at ang dami pang mga reels at videos ngayon kung saan, halimbawa, yung isang maliit lang na kalsada sa probinsya yon, may mga batang nag-aabang sa kanya. Biro mo, biglang huminto. Talagang na panic halos yung convoy. Kasi may mga bata na 3-4 na mga bata doon na Hinintuan niya talaga, no? nagpapayong dahil maulan yun. At hinintuan niya, nilapitan niya, binigyan na ng chocolate. Ganon din yung isa pang eksena na may mga nagdadala ng placard. Nalito pa kung saang sasakyan. Akala nila yung katapat nila na Innova. Sa likod. I mean, those things. And to, hindi ka plastika, napaka-consistent ni VP Sara rito. Kahit saan lugar. Ito, nakamarka sa akin to dahil memorable sa akin to, Pam. Yung kauna-unahang zona ni BBM, di ba nag-organize kami ng rally sa tapat ng Batasan para suporta sana sa persona ni Bongbong Marcos. Ang nangyari, hindi kami nilabas ni Bongbong Marcos.
Pero alam mo sino ang pumunta ron at sino umakyat sa entablado at nagsalita para pasalamatan yung bumoto sa Uniteam, sa tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte? Si VP Sara mismo. Umakyat sa entablado at yung mga kababayan na natin nandun sa labas ng Batasang Pambansa, labis-labis yung pasasalamat kasi kinilala sila at nakataupang palad nila kahit sandali lang ang Vice President Sara Duterte. At saka tignan nyo, paano hindi ninyo mamahalin si VP Sara? Kahapon, bago magtapos yung araw, dahil alam naman nating nagse-celebrate ng Father's Day, no? Even herself is not with her family, di ba? Meron din naman silang dapat ipagdiwang kay Attorney Mans, no? Pero pinili nila na nandyan, nasa tao, nasa baba. Hindi niya nakalimutan na maglabas ng pasasalamat sa kanyang team. Where ito nakapost to sa kanya na sinasabi niya, to our frontliners who continue to serve our communities with quiet determination, thank you. Many of you spend long hours ensuring that others are safe and secure, often at the expense of time that should be spent with your families and loved ones. Your commitment to service reflects a deep sense of duty that deserves recognition and gratitude. To all the fathers in the office of the Vice President who take no rest and who work timelessly in disaster response, often without acknowledgement, your efforts from the backbone of everything we are doing to achieve. Your efforts form the backbone of everything we are able to achieve, even in the face of political attacks against my person in the guise of public interest or accountability that overshadows your hard work and sleepless nights. You continue to show up and persevere with professionalism. Hindi niya nakalimutang magpasalamat. Di ba? Pero Araneta Marcos, ano nilabas? The Father's Day. Naglabas ng EO na parang akala mo gusto na niyang i-reveal na siya talaga ang presidente. kumakamada sa loob. Mine. Ano yan, so, Kuyang? Mine daw si BBM kay Lisa, mine. Mine? Sabi ni Lisa sa kanyang post, yung mga anak daw nila call BBM Pops. Ang sabi ni Lisa, I call him mine, quote unquote. Wala namang umaagaw. Iyon na. Ayun ba? Tapos ano, Diri pa bebe ka pa sa edad mong yan. Wala pong taker. tapos yung EO na yun daw, dapat mag-rest rest day daw ni Bongbong Marcos yun. Dapat mag-rest in peace na siya hanggang sa walang hanggan. Actually, yes, no? Parang napaka-meaningless na ng mga nangyayaring ito sa side ni Bongbong. And obviously, people do not appreciate it anymore, no? Unang-una, hindi relatable yung mga eksena ninyo dahil hindi lahat ng tao nandyan sa rurok, nandyan sa tuktok, hindi lahat ng tao king crab kapag baha ang kanilang lunch, hindi lahat ng tao tuyo ang talampakan kapag umuulan na kagaya ninyo. Hindi lahat ng tao fully packed yung mga pantries nila or mga refrigerator nila sa tag-ulan na ganyan. Unlike you, anytime you want to go, you can. Hindi lahat kami meron pang isang bansa na tatakbuhan kapag dinala ninyo kami sa giyera ng buhay. Not necessarily itong laban ninyo sa China. 'Di ba? Hindi kami nakaka-relate sa inyo bukod sa hindi kami addict. 'Di ba? Hindi kami kayo. 'Di ba? Tama sabi ng isang nag-comment, trying hard. Trying hard. Sorry, hindi ko nabasa ni. Ayan, trying hard, sabi ni Henry Bounds. And rebounds. Nagpapa-shoutout from si Carla Borja, nanonood sa Sydney. Yun. At you're just stating the obvious, Pami, no? Because the Filipino people have spoken already. Minus 15 net satisfaction rating. Minus 13 net satisfaction rating. The whole administration, the lowest since 2010, the time of Gloria Macapagal Arroyo. Biro mo. Tapos, yung mga kakamping,
ay puring-puri na kay Bongbong Marcos. Yung mga loyalista nga, puring-puri na kay BBM. Yung mga buayang may mga mali-maletang pera, puring-puri kay BBM. Tapos yung Vice President, siya pa yung i-impeach. Oo. And anong tawag ni Risa sa kanya? Bilang siya ay hinog na at ready nang magpaka-presidente, siya ang Democratic opposition. Utang ina. talaga. Kakampi mo, hindi mo nga ma-question yung ano yung kailangan at nire-require ng maraming tao na drug test for Bongbong Marcos. Hindi mo nga mabanggit yung Martin Romualdez eh. Bakit? Tapos ikaw, anong term kuyang democratic opposition? Yun. How? Ano yan? Sa akin, hindi yan democratic opposition eh. Ano din sila eh? Kleptocratic opposition. Totoo, Yung- no? Well, yan talaga, ganyan kabigat. Kailangan nating hindi lang itrim para yung masamang damo, di ba? Kailangan siyang bungkalin para yung ugat, yung kapit niya sa kung saan siya tumutubo, dapat yun ang mamatay. Yun ang dapat na mapuksa. Dahil sobra na. Alam mo, dapat Marlon, di ba, may farm ka eh. Kumbaga sa farm, itong bansa na ito, kailangan talaga ng great reset dahil dapat talaga araruhin mo at gumamit ka ng traktura para ganunin yung lahat ng mga sa ilalim at ungkatin yan para nasa ano na sila, nasa top soil na sila para masulog na yung mga putang inang yan. Hala ko, ibaon ng buhay. Tutubo pa rin yan. Kasi, Masamang damo kasi matagal mamatay eh. di ba meron di ba yung mga may mga bakuran dyan, yung meron mga wildflower na maganda namang nakikita, pero daw sila weeds yung gano'n, di ba? Damo din naman. Pero tumutubo ng bulak, namumunga ng bulaklak. Basta may bulaklak, no? Namumulaklak, Pam. Namumulaklak. Ano ba sabi ko? Sabi mo kasi nambubunga ng bulaklak eh. Nabubunga ng bulaklak. Di ba bad naman yung una na bulaklak? Well, anyway, namumulaklak. Inday is that wildflower na in the midst of all the chaos surrounding her, she can still bloom, no? Yung pagbo-bloom nga niya hindi pilit eh. She just blooms. She just blooms. Hindi niya sinasadya, hindi niya pinipilit. Dahil inaalagaan siya ng tao surrounding her. Kagaya na lang ng pagpapasalamat niya sa buong team ng OVP, diba? Na hindi niya kinalimutan, na nagbigay ng oras para masamahan siya dyan. And I think the second page dyan, no, yung risk na binibigay because of alam nila na security threat surrounding her. Ibinibigay din nila, ibinubuhos din sa kanya. So ang balik mo na lang na kaya mong gawin dahil wala ka nga ring maibigay, yung pasasalamat mo. Kuyang ibalik ko lang na mabilis dun sa speech niya, di ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko na yung isa kapag umangat ka dahil sinasanti na yung mga mayor, vice mayor and all, no, congratulations sa'yo. Pero meron dun siyang pasintabi na tama ba na idikit ka patuloy sa akin, na associate ka pa sa akin. She knows di ba? She knows. Kasi ang subtle suggestion noon kasi sabi ni Inday, pagkatapos ng joke na yon, ang sabi niya, uwi na nga tayo, baka masuspend na lahat ng mga vice mayor ng Sarangani. Okay. Tapos pag nasuspend yung mga vice mayor, matutuwa yung mga first councilor at sasabihin nila, yes! Kami na. Nasuspend yung vice mayor, yung susunod doon. Aangat sila, di ba? Tapos, kasi the joke was, ganon si Inday eh. Pag nawala si Bongbong, automatic siya yung constitutional successor. That was actually a joke. Probably it's a joke again doon sa mga first councilors at nandun. But the bigger joke was there. Ako to I'm ready now. I'm next. I'm next. I'm ready. Yung biro ni VP Inday, pag siya naman ang nawala, may Tito Soto na papalit. Di ba? She can choose, di ba? In a case na hindi ideal at naging siya ang sumunod, she can choose her VP, di ba? Yeah. Bongbong. And she can choose not to
have Soto or the House. Win Gatchalian being the SP. Oo. Yes. Or Win pala. She can choose from among all the members of the lower house and the Senate. Okay. Basta members pa rin, not necessarily si SP and si Speaker. No. She can choose Robin. Kasi yung speakership at yung Senate presidency, nasa ano lang sila, constitutional succession. Pero when it comes to choosing the vice president, because there is a vacancy, prerogative yan, pero nakasaad sa ating konstitusyon na piliin niya from among the member of Congress. Members dapat. Yeah. Okay. Shout out to Carla Borja. Pa-shout out naman po, Sir EB, Ma'am Pam, Marlon, watching from Sydney, Australia. Carla Borja, hello. Malamig na Shout dyan. out na natin rin, Pam, yung mga taga Vancouver na nag-meet and greet kay Atty. Vic. Yes, currently, it's an ongoing event, no? Meet and greet, Father's Day edition sa Vancouver. Kung pwede pa po makahabol lang iba, nandyan lang din naman po sila. And of course, there will be another group, DDS Vancouver naman. I think on Monday, they'll have a small intimate dinner with Atty. Vic for some catch-up, no? Moments with him. And book signing na rin. If you have your books, please pakidala po. Maraming salamat kay Ma'am Sandy. Ano nga bang apelido ni Ma'am Sandy? Sandy Chavez for organizing, and also kay Ma'am Maharlika for organizing, for helping organize, no? And of course sa ano naman yung anong pangalan, Marlon? Si Miss Vanessa Gepitulan, tomorrow naman sila, Monday doon for a dinner, no? Ma'am Vanessa Gepitulan of Vancouver DDS. Yung nangyayari naman ngayon is Hakbang ng Maisog Vancouver. Rexa Sembaro nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo from Socorro, Siargao. Ayun. Siargao. Yun. And RC, parang late si RC. Salamat sa ating mga information at opinion. Maraming salamat din, no? Mahirap na maging consistent. Maaring sa iba, mahirap na maging consistent sa kanilang ipinaglalaban. Pero tayo, nandyan naman tayo na lumabas, nanindigan, tumindig, at consistent sa ating laban na ang gusto natin ay yung patungo tayo sa isang direction na matuwid at direction na may solidong titindigan. At ito ay hinahanap at hinihiling at ipagdadasal natin na kay VP Sara natin matamo. Kaya kay VP Sara, yung sobra, triple at maraming pag-iingat. Yeah. Tapos idagdag ko na lang rin, Marlon, no? Makikita mo kasi sa iyong persona kung ikaw ay totoong tao at pag ikaw ay yung effortless na self-confidence, no? Ay mapapansin talaga yan ng mga tao when you yourself know that you are telling the truth and you are doing what is right for you and the country. Kaya ganun si VP Sara. Pero hindi lang si VP Sara. Tingnan mo si VP Sara with the executive department, no? Trying hard yung executive. Pero tingnan mo naman ang isang attorney, Sheila Season, exuding with confidence without saying anything. Yeah. Tingnan mo yung mga lalaki sa kanyang defense team. The confidence. Because they know they are right. Pero tingnan mo yung pilit na mga 11 prosecutors na gumawa pa ng parang movie. Diba? Pilit na pilit. Hanggang ngayon, sigurado na silang ma-convict si Inday, pero hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin kung 16 ba to convict or 15 ba to convict. Tama. And yung konting ulan kahapon, huwag natin kalimutan, ibalik natin yung issue ng flood control. Huwag kalimutan, singilin si BBM sa pagpapanagot kung sino talaga ang tunay na mastermind sa nakawan sa flood control scandal. Yun. Kaya si Jinky Luis, Kadiri. Jinky, kaya ka naalala mo ng buhay ni Atty. Sheila, sa totoo lang. Atty. Sheila, kapag gumanyan ka, kami kalaban. No, ewan ko kay Luistro. Magbabay ka na, Marlon, kay Luistro. Kakasakar.
Maraming salamat po sa inyong lahat sa araw na ito. Mag-iingat po ha dahil hindi maganda ang panahon. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako naman si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, gikan sa Sugbo. Subscribe to my YouTube channel, The Amateur Pundit with Ibi Hugalbot. At si Inday Sara Duterte ang presidente ko.